Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're remaking one of my most treasured recipes and this is my special cassava cake. Ito pong ating recipe for cassava cake ay isa sa mga pinaka-well-loved at most requested na recipes dito sa Pinay Cooking Lessons. Ang mga ingredients na kailangan natin for our cassava cake first ingredient ang kailangan natin ay 1 kilo ng grated cassava. Cassava is also known as yucca or maniok dito sa Amerika. So what I use actually is yung frozen grated cassava na nabibili sa mga Asian supermarkets dito sa Amerika. It comes in packages that is less than half a kilo. So 2 puno ng aking ginagamit. Para naman po doon sa mga nasa Pilipinas, punta lang po kayo sa palengke and then you buy yung fresh na cassava and then you grate it. So 1 kilo puno ang kailangan natin. Hindi natin tatanggalin yung pinaka-juice lang niya but gagamitin natin pati yung pinakasapal. We need 2 eggs, 2 cups ng sugar. This is 1/4 cup ng butter, melted, and 4 cups ng thick coconut milk. Para naman sa topping ng ating cassava cake, ang mga kailangan natin ay 1 cup ng thin coconut milk, 1 can ng condensed milk, and 2 tablespoons of all-purpose flour. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. So, before we do any mixing, ipe-preheat muna natin itong ating oven. So, isa-set natin sa bake. And then, yung temperature niya to 340 degrees. What I have here is a big bowl. At doon sa ating bowl ay kinrack ko na yung ating 2 eggs. So, medyo ibibit muna natin ito ng kaunti. So, this i-add natin yung ating melted butter na pinalamig na. Next, i-add natin yung ating sugar. And our 4 cups ng thick coconut milk. So, i-mix lang natin ito hanggang matunaw yung ating sugar. So, mag-a-add din tayo dito ng a few drops of yellow food color. And then, kapag katunaw na yung ating sugar, i-add na natin yung ating grated cassava. And then, i-mix natin ito ulit hanggang thoroughly blended na sila. To prepare our pans na gagamitin natin sa pagbibake ng ating cassava cake, I've melted a little bit of butter and then ibabrush natin ito doon sa ating pans. So, ibabrush natin yung bottom pati yung sides niya. And then, i-divide lang natin itong ating cassava cake mixture dito sa ating 2 pans. So, mainit na yung ating oven at ready na tayo na ilagay itong ating cassava cake dito. So, since I'm using 2 pans, 2 racks din sa oven ang ating gagamitin. And then, i-bake lang natin to hanggang maging firm yung ating cassava cake. Habang binibake natin yung ating cassava cake, ipe-prepare naman natin yung ating topping. So what I have here is a small sauce pot. At dito ilalagay natin yung ating 1 cup ng thin coconut milk. To this, mag-a-add tayo ng 2 tablespoons ng all-purpose flour. And then, tutunawin muna natin yung ating flour dito sa ating thin coconut milk. And then, i-add natin yung ating 1 can ng condensed milk. And then, i-mix natin ito ulit hanggang maging thoroughly blended. At kapag na-mix na ito thoroughly, saka natin i-on yung ating kalan. Over medium heat, hihintayin natin ito na kumulo hanggang mag-thicken itong ating topping.
So, continuous lang yung stirring natin para hindi masunog yung bottom niya. And then, once ito ay nag-boil na, papatayin na agad natin yung ating apoy. So, kahit medyo thin pa siya ngayon, mamaya magtithicken din ito. And then, set aside muna natin ito at hihintayin naman natin na maluto yung ating cassava cake na nakasalang sa oven. Check muna natin itong ating cassava cake. So, medyo brown na yung ibabaw ng ating cassava cake at nag-firm up na ito. So, ito ay luto na actually at ready na tayo na lagyan ito ng topping. So, since dalawang racks ang ginamit ko sa ating oven, dapat from time to time, pagpalit-palitin nyo sila para pantay yung pagkaluto nila. So, aalisin muna natin ito sa oven at lalagyan natin ng topping. Ito naman yung topping na ginawa natin kanina. So, I added a little bit of water to thin it down kasi medyo lumapot siya. So, ito ay hahatiin natin sa dalawa since dalawa yung pans na ginawa natin. So, ibubuhos lang natin ito on top. And we will make sure na makover natin completely itong ating cassava cake. And then once nalagyan na natin ito ng topping, ibabalik na natin ito dun sa ating oven. And we will do the same thing dun sa isa pang pan ng cassava cake natin. So once na ibalik na natin itong ating cassava cake sa oven, hihintayin na lang natin na mag-brown yung topping niya. So babalikan natin ito ulit. Check muna natin itong ating cassava cake. Kung makikita ninyo, brown na yung ibabaw ng ating cassava cake. So, once na-achieve nyo na yung doneness o yung pagka-brown ng inyong cassava cake, pwede nyo nang patayin actually yung inyong oven. So, ito i-off na natin. From time to time, habang pinapa-brown nyo yung ibabaw ng inyong cassava cake, ita-turn nyo rin yung inyong pans para even yung browning niya. So, pwede na nating hanguin itong ating cassava cake from the oven. Ito yung dalawang pans ng ating cassava cake. So, kalalabas lang niya sa oven at ipinatong ko ito sa isang wire rack. So, hahayaan natin muna ito na mag-cool down completely bago natin hiwain at iserve. Ako personally, I prefer the cassava cake the following day after ko siya i-bake. Sinasabi ko po sa inyo, itong cassava cake natin ay napakasarap at napakalambot. So, para po dun sa mga friends natin dito sa Pinay Cooking Lessons na hindi pa nakakapag-try ng ating cassava cake, ay naku, itry nyo na po ito because you are really missing a lot. I'm sure pag natikman nyo ito, sasabihin ninyo na this is the best cassava cake na natikman ninyo in your life. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay itry nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.